what's up mga ka-doers? Kamusta? Napakatagal na hindi tayo nakapag-vlog. And na-miss ko kayo ng sobra. Pasensya na, napakatagal kong hindi nakapag-upload. Pero bago ko ikwento lahat ng yon, I just want to say na huwag kayong mag-alala kasi hindi tayo magkukwit sa pag-vlog. Okay? So naging busy lang talaga tayo. Nag-asikaso tayo ng napakarami. Health, career, family, napakaraming factors na dapat asikasuhin, to the point na kailangan ko munang isang tabi pansamantala yung pag-vlog kasi hindi talaga ako makafocus. And good news kasi right away nakabalik tayo kaagad, siguro mga nasa more or less 1 month din yun. Marami tayong inasikaso. Okay, and syempre ikukwento ko lahat yan isa-isa sa inyo, and hoping na sana patuloy ko pa rin kayong ma-inspire. Okay, so much for that. I'm gonna do a separate vlog na lang para maikwento yun unti-unti sa inyo yung mga nangyari. Okay, so hindi naman din ako papayag na syempre hindi ko rin ma-upload yung mga na-edit ko na vlogs para sa inyo mga ka-tubers. Okay, and bago yon, ito muna yung ating naging vlog para sa Northlink. Okay, so para malaman nyo kung ano ba yung Northlink, okay, so nasa description below yan ng video na to, and feel free to click on the link para mapanood nyo rin yung mga vlogs ko dun. Okay, so ito na, this is our vlog and presentation para sa isa sa mga rising na campsites and magandang pagtanggalan ng stress along Pampanga, specifically dito sa Porac, Pampanga. Okay, so here it goes. Enjoy. Dati-rati, ang internet ang ating pagtakas sa magulong mundo at hindi ang kalikasan. Ngunit sa panahon ngayon, tila nabaligtad na. Unti-unti na tayong bumabalik sa dati nating nakagisnan. Bumabalik na tayo sa kalikasan. Nakadalasan ay ating napapabayaan. Samahan ninyo kaming pagmasdan ng kagandahan at alamin ang natatagong kwento ng Ilog Kamalig.
Alright, so mga ka-doers, nandito na kami sa Ilog Kamalig sa Porac, Pampanga. Alright, so namit na rin natin yung nagmamahala dito sa Ilog Kamalig, which is si Mang Sito, and i-feature natin siya later sa ating vlog, no, kung ano ba yung storya at kung ano ba yung mga pinagdaanan ng Ilog Kamalig bago siya naging Ilog Kamalig. Okay, so let's go. Set up muna tayo. Napakalinis nung simpleng ilog na to. Nakakatuwa, nakakahabag na ang isang dating tinagurian na basurahan ng mga tao ay isa na ngayon na puntahan or pasyalan ng mga turista na nanggagaling pa ng Baguio, Nueva Ecija, layo ng mga pinanggagalingan, even sa mga taga Bulacan. Dumadayo pa talaga dito sa Porac, Pampanga. Libre lang yung pagpunta dito sa Ilog Kamalig, dito sa Barangay Pio. Kumbaga, bahala ka kung magkano gusto mong ibigay sa mga nangangalaga dito. Bahala ka, free donation kung ano yung kusang loob mo na gustong ibigay sa mga nangangalaga dito. Nakakalungkot lang kasi sa mga previous vlogs na napapanood ko, maraming mga activities tsaka mga decorations na nai-set up na dito sila Mang Sito, kaya lang dahil sa mga nakaraan na bagyo nasira, kaya ngayon nagsisimula sila na mag-rebuild ulit. Ito yung spot namin. Dito kami nag-ready ng camp. Okay. Mula dyan hanggang dun sa dulo. Papasyalan natin, ipapakita ko sa inyo. Hello! Hello, sir! Kita nyo kahit mga banyaga, di ba? Natutuwa dito sa ganda na meron. Ang isa pa lang sa mga magandang escape tuwing long weekend. At kung kayo nababagabag at gusto nyo ng peace of mind talaga, dito, napakatahimik dito. Hoy, huwag mong bantayan. Magsaing ka na. Hindi na ako nakapag-aral. Ngayon nung mag-aral na sana ako na grade 1, nahiyan ako kasi malaki na ako yung ano ko mali. Kaya
yun, nagpasto na lang ng kalabaw, nagtanim ng mga ano. Pero ako, hindi ko pinagsisisihan ng kung ano yung nangyari sa akin o hindi man ako nakapag-aral. Pero yung mga anak ko, ma'am, nung nagsimula ng mag-aral, inanok sila na pagbutihin ng pag-aaral para hindi sila matulid sa akin. Kasi napakahirap na hindi ka nag-aral ngayon. Kasi lahat ng galaw o kung mag-anak ka ng trabaho, kailangan mo ng papel na kukuha sa barangay, sa munisipyo o sa kung ano pa. Pero para sa akin, yung binigay ng Panginoon, hindi man ako binihiyaan. Binihiyaan naman ako ng lakas ng loob na gawin ang mga bagay na ito. Ako, ma'am, nung nag-reader ako ng farmers, ako yung laging pag may naninira sa kalikasan, ako yung laging umaarang. Ayaw kong masira ang kalikasan. Kaya malalaking tao ang nakakabangga ko pag mayroon naninira sa kalikasan, tulad ng mga quarry, sinisira ang mga ilog. Kaya pag sinabing ilog, ang lumalabas na pangalan si Mansito yan, ang laging umaarang sa mga naninira sa ilog. Kaya ito, sinimulan kong makiusap sa mga kabarangay. Ito, puno-puno na siyang basura to, mga patay na hayop. Hindi na namin ginagamit kasi yung mga tao rito pinagbabawalan na maligo kasi napakarumi na. Pero ako, naglakas sa loob ako hanggang sa tinawagan kong si Raulo, tinawagan kong DNR, bakit pinagbabawalan na magtapon, di naman akin. Pero lahat tiniis ko na yun kasi yun nga, may pangarap ako. Wala akong idea na maging pasyalan ng ilog na to. Ang nais ko lamang ibalik yung nawalang ganda ng kalikasan para yung kasalukuyan mga bata at susunod pa, meron sila madadatnan na ilog. Kaya ayun, nung nililinis ko, para ako sirang gulong na humihikot, hindi ako nakakalis kasi tapon, pulot, tapon, pulot. Yung kasi nakasanayan ng tao kahit na mali, ipilit na ginagawa. Kaya umisip ako ng paraan kung paano ko mapansin. Kasi pag nag-iisa ka lang, hindi ka papansin na nanunungkulan. Kaya ang ginawa ko, nakipagtulungan ako sa eskwelahan. Kasi kahit di tayo nag-aral, ako'y naniniwala sa kasabihan, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Marami kaming napagkwentuhan ni Mang Sito sa harap at likod ng kamera. Ang dami naming natutunan. Sa kanya namin napatunayan na hindi hadlang ang edukasyon sa pagpapanatili ng kalinisan ng kalikasan. Kung kaya ng katulad ni Mang Sito na protektahan ang kalikasan, bakit hindi natin siya tularan? Bakit hindi natin simulan na mahalin ng mga sarili nating likas yaman? Naalala ko yung Villa Escudero sa Lucban, Quezon. Ganito yung feeling nun. Yung nakaupo ka sa lamesa, tapos yung paa mo nakababad sa tubig. Kaya lang wala nga lang yung falls. Yung falls na mataas.
Ayun, so kung gusto niyo rin ng Villa Escudero Fields, okay, so meron din naman na ito, tables and chairs dito na naka-ready dito sa ilog na pwede kayong dito kumain, magkape. So ito yung dito kami nag-camp na yan. Tapos tabit na lang kayo dito. Mababaw lang naman, wala pa sa tuhod yung taas ng tubig. Yan, at pag gusto nyo matikman yung masarap na lomi dito sa Ilog Kamalig, dito nyo yan mabibili sa nag-iisang tindahan dito sa gilid ng pagpasok ng Ilog Kamalig. Ito yung kanyang Ito yung aking kitchen. Yan, kitchen, gagawa ko yan. ng chili paste, yan. Ito, bawang. Yung panghalo sa lomi. Yung pang sauce. pag umorder kayo ng lomi dito, gagawin ni Tita Mol yan from scratch. Ibig sabihin nun mula sa yan freshly made. May kasamang pagmamahal. May kasamang Yan. pagmamahal na lomi. Salamat po. Ano kasi yung anak niya. Oo nga, okay lang po. Napakasarap ng lomi dito sa Ilog Kamalig. Tunay na may kasamang pagmamahal. Siksik sa lasa at sangkap. Sulit na sulit. Kaya ito ang napili naming almusal. Thank you. Thank you. Thank you sa pagkain ng masarap na lomi na may halong pagmamahal. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Salamat. Salamat po. Napakabait ng mga nangangalaga ng Ilog Kamalig. Siguradong pag napunta ka dito ay pagpaplanuhan mo kung kailan ka babalik. Isang halimbawa lamang ang lugar na ito na anumang unos ang dumating, makakabangon at makakabangon ka din. Tulad ni Mang Sito, huwag tayong matakot sumubok. Mahalin natin ang kalikasan. Dahil sa bandang huli, tayong lahat din ang makikinabang.